Mabuhay mga kamarlika! Narito na naman po tayo at ang ating pag-uusapan ngayon ay tungkol sa new 1,000 peso polymer banknote. Ito po ang tatalakayin natin sa araw na ito. Pero bago ang lahat, kung di ka pa nakapag-subscribe, click the like button and subscribe at click mo na rin ang notification bell para ma-update ka sa mga susunod na video na ilalabas ko. Simulan na po natin! Sa paggawa ng bagong 1,000 peso bill na ito, sila ay mayroong tatlong layunin. Ang unang layunin ay upang maiwasan ang pamemeke ng salapi. Ang ikalawa naman ay upang maiwasan ang paglaganap ng COVID-19 sa pamamagitan ng mga salapi. At ang pangatlo, promotes environment sustainability, kung saan binabawasan ito ang paggamit ng mga natural materials sa ating mga salapi. Ang salaping ito ay nahati rin sa tatlong kategorya. Ito ay tatawag lang smarter, cleaner, at stronger. Isa-isahin natin ang mga ito. Smarter. Ito ay mayroong complex design na kung saan mas enhance nila ang mga security features upang maiwasan ang pamemeke ng mga salapi. Ang mga sumusunod na security features ay ginawa upang mas mahirapan ang pamemeke sa salaping ito. Ang una po ay ang tinatawag na sampagita clear window. Sunod ay serial numbers, shadow thread, vertical clear window, metallic features, blue iridescent figure, polymer substrate, tactile dots, embossed prints, flying eagle, at ang huli ay ang enhanced value panel. So ito po yung mga dinagdag nila upang mas mahirapan ang mga masasamang loob na gayahin o kopyahin yung ating bagong 1,000 polymer banknote. Ngayon, dadako naman tayo sa tinatawag nilang cleaner. So dito sa cleaner, itong 1,000 peso bill polymer banknote na ito ay maaaring isanitize, no? So para maiwasan ang paglaganap ng COVID-19, gumawa sila ng ganitong features sa ating bagong 1,000 peso bill, no? Na kung saan pwede mo siyang isprehan ng alcohol. So pagka inisprehan mo siya o sanitize mo siya, hindi siya agad masisira. Hindi katulad ng dating mga peso bill, no, mga mga perang papel na kapag nabasa medyo hindi na agad maganda yung ating mga salapi. Pero dito sa ginawa nila, no, maaari mong isanitize yung pera at hindi agad masisira yung ating mga salapi. So maganda po ito, no? Maganda po itong naisip nila. Nga lang, hindi nila nabanggit kung maaari nga bang kuskusin, hugasan sa running water at sabunin. Pero sabi nila, sanitize siguro, no, kasama na rin siguro 'yun, no? So hindi pa natin ma-experiment sa ngayon o hindi pa natin masubukan dahil hindi pa po tayo nakakahawak niyan. Although sabi nila ngayong April ay darating na yung mga pinagawa nila na 1,000 peso polymer banknote na ito. So sisikapin natin, no, na magkaroon nito para masubukan natin, try natin isprehan ng alcohol, subukan natin hugasan, subukan natin kuskusin, aalamin natin kung ano ba talaga ang pakaramdam ng
ng bagong features na to. So hawakan natin kung talaga bang mukha siyang plastic o mukha siyang papel na pinahinaluan ng plastic. So marami tayong tanong na inaantay nating masagot kapag tayo ay nakahawak na nito. Okay, so meron ditong nakalagay na mechanical recycling. So this sa mechanical recycling, sa word pa lang na mechanical, ay gagamit na ng machine. So siguro, no, ito ang sa aking palagay lang naman, na kapag yung ating mga banknote na ito ay hindi na mapakinabangan o hindi yung tipong sira na talaga siya, luma na, no? Siguro marami ng sulat. Ayan. So siguro, no, maaari nating ipagpalit o ibalik kay BSP at si BSP na ang bahala mag-recycle nito. So hindi natin sagot 'yon, no? Sagot na ni BSP 'yon. Kung anong gagawin niya, anong klaseng recycle ang gagawin niya doon sa mga magiging luma o ma-damage na ng mga perang papel natin. Ngayon, dadako na tayo sa pinakahuling bahagi. Ito ay tinatawag nilang stronger. Sabi dito, can last to 2.5 to 5 times. So, sa mga perang papel. So, no, mas tumatagal siya. No? Mas matibay. Kung nga naman, kung yun ay gawa sa plastic at isa naman ay gawa sa papel, syempre mas tatagal. Alam naman natin na mas tumatagal ang plastic sa papel. Sunod ay longer lifespan. Okay, gaya na sabi ko kanina, na mas mahaba nga naman ang buhay kapag ito ay gawa sa plastic kaysa sa gawa sa papel, na? At cost effective. So ito yung mga kategory niya doon sa sinasabi niyang stronger, mas matibay. Mas matibay daw ito kaysa sa mga lumang perang papel na ginawa din ng BSP. Ngayon, dadako na tayo sa harapang itsura ng ating banknote, na kung saan makikita natin yung Philippine Eagle, napakalaki ano, at yung sampagita. At alam naman natin, nagkaroon ng controversial dito kasi yung tatlong bayani ay pinalitan ng Philippine Eagle. Okay. At meron pang isa, no, nagkamali daw yata ng scientific name, so yung spelling, no? Pero naayos naman nila yun. At bago ni-release o bago pinagawa sa Australia, no? Kung nagkakamali, sa Australia to pinagawa. So naayos naman na nila yun. Tapos yung likurang bahagi, so ito yung mga dinagdag nila, itong part na to, at saka isang pagita rin sa kabila, no? Tapos the rest, almost the same lang din naman. At ayun, no? Ngayong April ay i-distribute na siya. So maaari na siyang gamitin sa ating merkado, iikot na siya sa ating sirkulasyon. At ayo'y umaasa na as soon as possible, makahawak tayo, magkaroon tayo ng 1,000 peso polymer banknote na ito upang mas mapag-usapan natin, no? Iba kasi kapag nandyan sa harapan natin, na hawakan natin, na i-examine natin ng personal, kaysa doon sa mga picture-picture lang. So, kukumpara natin yan doon sa ating lumang 1,000 peso banknote, no? Tsaka yung bago na yan, titignan natin maigi kung yun ba talaga yung tsura niya, kung ano ba talaga, kung mukha ba talaga siyang plastic, matigas ba, malambot, pwede ba siyang tupiin, no? Pwede ba siyang lukutin? Yan. So, yun. Ito yung mga bagay na gusto nating malaman kapag tayo ay nakahawak na ng bagong 1,000 peso banknote na ito. So, hanggang dito na lamang. Muli, ito ang inyong kamaharlika na nag-iiwan ng isang kataga. Ang barya ay kayamanan ng ating bansa. Ikaw, kayamanan ka ba niya? Maraming salamat po.